Next month na po ang pagbubukas ng training camp sa NBA mga idol, pero matagal-tagal pa yan. May FIBA Eurobasket pa po kung saan yung ibang mga top European players ay makikita nating maglalaro sa kanilang bansa. Kaya patuloy pa rin ang pagbuo ng mga team sa kanilang roster at kapipirma nga lang po ni Jalen McDaniels dito sa New Orleans Pelicans. Kuya po yan ni Jaden McDaniels ng Mini. At kahit na ganyan po, marami pa rin namang mga quality free agents na bagay sa inyong team. Tulad po nito ni Malcolm Brogdon. Medyo nakalimutan na ng mga tao to kasi in the last 2 seasons ay panay ang injury niya at nakapaglaro lamang ng 63 games out of the possible 164 games na pwede niya sanang ilaro. Ang konti niyan mga idol, lalo at parang backup guard na lang din ang lagay po nito ni Brogdon ngayon. Pero bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Baka naman kasi ngayon wala na siyang injuries at fully healed na. Sa tingin ko, sa team na nangangailangan ng backup na point guard ay pwede po talaga itong si Brogdon. Teams like Denver Nuggets, Sacramento Kings, or Timberwolves ay pwede. Kahit na injured siya most of the time last season ay nag-average pa rin naman siya ng 12.7 points, 3.8 rebounds, and 4.1 assists per game para sa Washington. 32 pa lang naman si Brogdon at for sure marami pa po itong maibubuga. Siguro hindi na siya yung starting level na guard tulad nung dati, pero as a backup pwede pa talaga. San kaya pwede to mga idol? Ito another point guard, si Russell Westbrook. Tumatanda na rin po si Brody mga idol, magta-37 na ito sa November, kaya medyo maiintindihan mo rin kung bakit kakarampot na teams na lang or maybe wala nang interesadong teams sa kanya ngayon. Samahan mo pa nga na yung game niya ay built sa pagiging athletic niya at gawa nung approaching 37 na siya, medyo mapapaisip rin yung mga teams if kaya pa ba ni Brody. Pero last season bilang 6 man ng Denver ay nag-average siya ng 13.3 points, 4.9 rebounds, and 6.1 assists per game playing for a contender sa West. Nakita natin siya na nag-adjust din sa laro niya playing more off the ball, pero nagte-take charge pa rin naman siya kung kinakailangan. Ang pinaka-off nga lang kasi talaga dito kay Brody ay yung shooting niya na never pong nag-improve. 32.3% ang shooting niya sa 3 last season na below average po sa NBA level. Kaya rin siguro hesitant ang mga teams na kunin siya. Pero ang isang sigurado mo kay Westbrook ay bibigay talaga niyan yung 100% lagi sa court. Hindi mo pwedeng itanggi yung sipag niya pati yung will na manalo. Personally, gusto ko talaga makita pa si Westbrook next season kahit bumalik siya sa Denver. Feel ko good move din yun eh. Pero let's see mga idol. Next natin ay si Ben Simmons. Kahit na masasabi po natin na parang hindi niya deserve na maging isang top free agent ngayon, sa opinion ko naman ay serviceable pa rin naman si Ben kahit sa depensa lang niya. This guy is only 28 years old pa lang naman at alam mo yun, more on sa mental lang naman yung problem nito ni Simmons kaya hindi siya makapag-dominate. Simula nung nangyari doon sa playoffs kalaban ng Atlanta Hawks dati, never na siyang nakabalik sa dati niyang form. And ako, hindi na ako umaasang babalik pa siya sa ganun. Kaya nga sinabi natin, kahit depensa lang niya ay pwede pa. At this point, hindi na siya yung point guard talaga tulad dati. More of parang defensive swingman na siya ngayon na kayang magpatakbo ng offense at maging small ball big. Parang Draymond Green na walang aggressiveness. Hindi mo naman kasi maituturo ang pagiging 6'10 niya at pagiging super versatile. May value pa rin sa NBA yan. Pwede siguro itong si Simmons sa Spurs, Pacers, or sa Boston Celtics pang idol. Sunod natin itong si Bol Bol. Approaching na sa pang-anim na taon niya sa NBA and naniniwala po ako mga idol na minutes lang ang kailangan nito. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, noong February ngayong taon nabigyan to ng pagkakataon sa Bol Bol na mababad sa Phoenix kung saan nag-average siya ng 20.9 minutes per game sa buwan ayon. Nagkaroon din siya ng 5 starts during that span at sa 21 minutes nga niyang nilaro per game ay nag-average naman siya ng 12.5 points and 4.7 rebounds per game on 54% shooting from the field at 38% naman mula sa 3. Tsansa lang din ang kailangan nito ni Ball at teams like Pacers and Celtics nga na medyo manipis yung front court rotation, pwede talaga sa kanya. Diba mga idol? Then lastly, itong si Monte Morris. Kilala itong si Morris bilang isa sa mga more solid backup point guards ng NBA kaya medyo katakataka rin po na wala pang team to. Underwhelming nga rin kasi yung season niya sa Phoenix kung saan nag-average lamang siya ng 5.2 points, 1.5 rebounds, and 1.6 assists per game. Hindi pang backup point guard yung ganyang mga numero. Kaya tignan natin kung makakapag-bounce back siya sa susunod niyang team if may kukuha man sa kanya. Sa ngayon kasi, bilang na lang talaga ang mga teams na nangangailangan ng backup guard Actually, marami pa po mga idols na Josh Giddey, Jonathan Kuminga, Cam Thomas at Quentin Grimes ay hindi pa natin sinama kasi mga restricted free agents sila. At ayun, hanggang ngayon free agent pa rin. Then sina Al Horford at DeAnthony Melton din ay hindi na rin natin sinama kasi mukhang Warriors na ang punta nila. Pero wala pa pong official na report syempre.
Kaya sa tingin nyo, saan kaya maupunta yung mga free agents na tinalakay natin sa video na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.